2019. So, yung ano na doon ang kanyang pangalan, sabi na aking sister, mayroon pala akong commitment sa Nueva Ecija papunta sa Kalinga. So, nag-recommend naman ako ng pangatlong speaker na pastor pa din, na Katoliko na, hindi pa rin available. So, sabi nila, i-cancel na lang. Nakakita naman sila ng ibang speaker, pero hindi rin sila nagkaroon ng converted pastor na mag-share kasi walang available. Kasi marami na kami nag-convert, pero ang mga invitation is so hectic. Kasi need talaga sa simbahan sa buong Pilipinas. May mga nandoon ngayon sa Basilan, may nandoon sa Siargao Island, may nandoon sa Iloilo. Ang aking kapatid, aking brother-in-law ngayon, nandoon sa Kalinga at sa Nueva Ecija, nagbigay ng mga talk, paano namin na-discovery ang kagandahan sa simbahang Katoliko. Palakpakan natin ang Panginoon. So, as a pastor for 15 years, and I was born in a Protestant family, wala rin sa aking puso na magiging Katoliko. Kasi we were brought up by our father, who is also a pastor, a preacher, and my mother, a diaconess, in a very, very wonderful family. Every day reading the Bible. So parang, nandito pala si Sister Dick. Buti lang nakita ko kaagad, no? And sila kasi si Brother Jerome at Sister Dick ang ginamit sa Panginoon para makakilala kami ni Father Nelson. Kaya Brother Jerome is now with the Lord, and I know Brother Jerome is praying for us, no? Kasi santo talaga yun si Brother Jerome. Kasi mayroon kasing Saint Jerome, di ba? So yun ang papel ni Brother Jerome, para ikunik ang mga lingkod sa Panginoon. So ako naman bilang Protestant, wala rin sa aking isip na magiging isang Katoliko. Kasi when I become a pastor, I studied 5 years in the Bible school. At ang pinaka-number 1 kong subject doon, nagmasteral ako sa subject na how to evangelize Catholic. So paano namin i-convert ang mga Katoliko, no? Like for example, kailan kami para kaming mga espiya. Pakinggan namin kung mayroong away-away sa parokya, papasok kami kaagad kasi yung mga weak Catholic pag nag-away-away na dito sa parokya, madali yun silang matamaan. Kaya tayo ditong mga strong Catholic, kung galit na tayo sa kasama nating katikista, i-control natin kasi pag hindi natin i-control ang temper natin, magiging daan yun para magiging fertile ground ang ating parokya sa mga ibang sikta. Amen? So, palakpakan natin ulit ang Panginoon. Binigyan ko kayo ng clue. So, lalo na pag mayroong mga awayan na kamidya ang issue sa simbahan, tinatawag namin yung fertile ground. So sa buong Pilipinas, kung mayroong pari doon na inaway sa mga parokyano sa Mindanao, i-priority namin yan. Kasi ang mga weak Catholic na hindi nagsisimba, hindi nila maintindihan, madali silang ma-convert. Kaya sa Pilipinas, mga brothers and sisters, hindi natin maiwasan na mayroon ring mga areas Pilipinas na fertile ground. Kasi mayroong mga diocese na nag-away-away sila doon. Kaya dito sa ating 40th anniversary, dapat we will learn. Kaya na sa aking mga pakikinig sa mga pagbabahagi ni Sister Vicky, Sister Nina, sa ating mga speakers, we learn how faithful is the Lord sa inyong parokya for the past 40 years of ministry. How the Lord used you for His glory and honor. What God is to you during 40 years of ministry in this place, and what God has done to you during 40 years, and what God has done to others through you during 40 years of the ministry. Amen? Maraming ginawa ang Panginoon na mga kababalaghan sa ating buhay na hindi na natin masabi dito kasi limitado ang panahon, limitado ang speaker, but alam natin God is a God of surprise. God is a God who provide, na siya kumikilos sa atin para ibigay niya ang ating mga pangangailangan sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. So as a pastor, after my 5 years course, nakita ko, mga kapatid, ang aking mga classmate na left and right nagtatag ng kanilang mga denominasyon. Mayroon akong classmate, nagtatag siya ng River of Life. Magwapo siya at magaling mag-preaching. Marami din siyang Katolikong naakay.
Oh. Ang isa naman, nagtatag siya ng a breed of life. Magaling naman siya magsalita. Marami rin siyang naakay. Lumaki rin ang kaniyang born again denomination. Ang isa kong classmate, nagtatag naman siya ng ng Yahweh Fellowship. Lumaki rin, nakapagpatayo siya ng high school. Ngayon, lahat ko mga classmate, puro tayo ng sikta. Ako na lang naiwan. So ang ginawa ko, nagtayo rin ako ng aking sikta. Kasi ikaw na lang naiwan sa lahat mong classmate. Puro sila tayo ng sikta. So nagtayo rin ako ng aking sikta. So I registered my own my own denomination in the government. Then ito palang gobyerno sa atin lang ito ha. Ito palang gobyerno, mas gusto pa nilang maraming magtatag ng sikta. Bakit? Kasi magbayad ka man doon. Oh, pag may pira ka, walang pakialam ang gobyerno, sige, kahit lahat sa inyo magtatag ng sikta, basta magbayad ka. Pero hindi ko na lang isabi kung magkaanong babayaran doon, basta naisip ko, kung ito palang 3,000 kasikta, ilang milyon ang pumasok sa kaban ng gobyerno sa 3,000 kasikta. Basta sila lang ang nakaalam, kasi magbayad ka man doon sa sik. Kaya ang sabi sa gobyerno, sige, tatagay ng sikta para madagdagan ang pira. So, of course naman, it happens na sa akin, nagtatag ako ng aking sikta. Of course, gumana naman mga kapatid. Kasi during the time, when I registered my sect, no, I was 22 years old, gwapong-gwapo pa. Hindi tulad ngayon, napunti na lang ang buhok. So, hindi na attractive, distractive na, no? Pero noon, when I was 22 years old, I registered my own denomination. I was so attractive pag mag-preach ako. Yung mga tao hindi inaantok pag nakatingin sa mukha mo. Pero ngayon, senior citizen ka na magsalita, aantokin silang lahat. Makaganon. So, dumami rin ang aking mga member. So, yung dumami na aking mga member, I am secured. Everything is there. Property is there. Everything is there. Ang aking mga kapatid, mga pastor din, dalawa, pastura din aking mga kapatid. Ang aking tatay, debater, preacher, palaging nandyan sa plaza, nakipagdebate. Memorize ang Biblia. Mga verses sa Biblia, memorize niya mga kapatid. Marami rin siya mga Katolikong naakay. Ang aking turning point, one time, sometimes in the year 2000, yung nanira ako ng mga imahin sa mga santo. And our usual practice, Father, is unahin namin pagsira ang mga imahin sa mga santo, pinakalas namin sirain ang imahin ni Mama Mary. Kasi sa doktrina namin, grabe ang kapangyarihan sa demonyo na nandyan kay Mama Mary. So Mama Mary will be the last one to be demolished. Magsigawan kami in the name of Jesus habang mamartilyuhin namin ang mga imahin. Yung nakatitig na ako kay Mama Mary, mga brothers and sisters, tinignan ko na ang ating mahal na Birhen Maria, brothers and sisters, nakahawak sa martilyo, I heard a voice na nagsabi, why you hate the image of my mother? Napahinto ako at hindi ko natuloy ang pagmartilyo, bakit bigla yung pumasok sa aking isip ang mensahe? And i-review ko ang mensahe, in Jesus' name, laya Satanas! Bakit hindi ipademolis itong idolatry? Pero para akong nakinabahan, hindi ko tinuloy ang pagmartilyo. Sabi ng aking elder, tapusin mo na si Maria. Sabi ko, huwag mo akong utosan na, I am the pastor. Baka itiwala ko kayo. Sinabihan ko kasi nakabahan ako sa biglang pumasok na mensahe. Why you hate the image of my mother? Sabi ko, uwi lang tayo, balikan ko na to si Maria. Maria lang ang tawag namin. Next week, balikan ko to. Sabi ng isang diakono, bakit balikan pa? Marami pa tayong i-demolish. Demolishin mo na yan. Din kami, mahilig kami sa tiwala. Huwag mo akong turuan ha, I am your pastor, bakit tiwala ko kayo. So, medyo na, pinakita kong magaling ako, pero kinabahan naman ako. When I return home, pinilit ko sa aking sarili na ang mensahe yun ay galing kang Satanas. It was the voice of Satan who tried to prevent me to demolish the idolatry. But until I realized, kung kay Satanas ito,
boses ito ni Satanas, paano magiging kay Satanas? Bumalik naman ang mensahe nagsabi, bakit may inay ba si Satanas? So napag-isip ko, sino kaya ang gawin kong inay ni Satanas? So kung walang inay si Satanas, hindi ito mag-fitting, hindi ito mensahe ni Satanas. Hanggat sa aking pagninilay, lalo na pag ako na lang mag-isa sa kwarto, ang busis pabalik-balik, continue to re-echo and re-echo why you hate the image of my mother. Until after 3 years of struggle, I surrendered to the Lord that that voice I heard is not the voice of Satan, but the voice of our Lord Jesus Christ. When I surrender myself and stopped insisting that it was the message of Satan and accepted that it was the message of the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit moved in my heart to study the history of the Catholic Church. Doon na. Binasa ko na yung mga history galing sa panahon sa mga apostolis hanggang ngayon. At doon ko nakita na ang simbahang nandoon sa kanilang panahon, hindi born again, hindi Sabadista, kundi Iglesia Katolika ang simbahang nandoon sa panahon ng mga apostolis. So, habang doon ako sa kwarto, walang mga Katoliko makalapit sa akin, mga brothers and sisters, kasi I like debate. Debate kaagad. So, iniwasan ako sa mga Katoliko. Kasi ang mga Katoliko, mga peacemaker, hindi troublemaker. Tingnan ninyo ang mga mukha namin, puro debate. Saan sa Biblia mababasa? Maganon-ganon kami, di ba? Troublemaker kasi kami. Pag hindi mababasa sa Biblia, mali yan. Ganon kami kaagad. Ang batayan sa katotohanan, pag nababasa sa Biblia, yun ang totoo. Bigyan ba namin ng gesture, di ba? Pag wala sa Biblia, mali yan. Sabi ko, Lord, paano ko to sagutin ang mga pastor during sa aming dialogue? Pag wala sa Biblia, hindi yan totoo. Binigyan ako ng wisdom sa Panginoon. Pastor, bakit? Sabi mo, kung wala sa Biblia, hindi totoo. O anong objection mo? Kaya nga, ang apelido mo hindi nakasulat sa Biblia. Paano ka nakumbinsi na totoo yung apelido mo? So, the Lord will give us wisdom. Amen? Kaya sabi ng Matthew chapter 10, na kung nandoon na kayo sa mga hukuman, do not worry what to say, because the Holy Spirit will give you the word what to say. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag kayong matakot. Pag nandyan na kayo sa harapan, kung tatanungin na yung Katolikong pananampalataya, kasi sa mga oras na yon, ang Espiritu Santo ang magbigay sa iyo ng anong isasabi mo. Kaya, kung ang argumento na pag wala sa Biblia, hindi totoo, ang problema ngayon, ang apelido mo, wala rin sa Biblia. I-explain mo nga sa akin, Pastor, paano ka nakumbinsi na totoo yung apelido mo kasi hindi nakasulat sa Biblia eh. So siya na ngayon ang nagka-problema. So, yung busis na yun, until I accepted na it was the voice of Jesus. So I go deeper in studying the history. Kaya I'm sharing to you the beauty of the history. The Catholic Church always refers to what happened in the history. Paano ang simbahang Katolika nakapagpatuloy sa kanyang paglalakbay kahit na sa daming mga taong gustong pabagsakin ang simbahang ito. Ginawa namin ang lahat ng mga pamamaraan para pabagsakin ang telebisyon, ang ating ngayong technology, mga TikTok. Doon kami papasok para sirain ang simbahang Katoliko. Pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang simbahang Katoliko. Bakit?
Kasi sabi ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, "And so I say to you that you are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overcome against it. And I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven." Kahit ang pintuan sa kamatayan, hindi makapapanaig sa simbahang ito. Amen? Namatay man ang mga pioneers dito sa parokya, ang mga nagsakripisyo para mapatayo ang simbahang ito, ngunit nakatayo pa rin ang parokyang ito kasi ang totoong nagtatag sa parokyang ito ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung nakita ko ang kasaysayan, imagine, walang Katoliko maglapit sa akin. Paano? Marami magtanong, "Pastor, paano ka na-convert sa Katoliko? Mayroon bang Katoliko lumapit sa'yo? Katoliko independent?" Sabi ko, wala. And I believe it was the work of the Holy Spirit who touched my heart to study the beauty of the history of the Catholic Church. Kaya yung diskubrihan ko yun, nandoon ako sa kwarto, "Lord, paano na lang? Katoliko pala ang totoo. Paano tong pamilya ko puro protestante? Ano kaya ang mangyari sa aming pamilya kung sundan ko ang sinasabi mo sa aking puso? What will happen to me? What will happen to my benefactor na nagbibigay sa akin ng mga malaking support galing sa Amerika?" Kasi kami mga pastor, madali kami makakuha ng support sa Amerika. We give according to what we feel. Sa Katoliko, hingian ka pa ng endorsement sa obispo, sa parish priest kung magsolicit ka. Sa amin, as long as I feel it, I will give it. No bishop, no pastor can prevent me. If the Holy Spirit is telling me to give this pastor $1,000, I will give. Ganon kami. So, of course, when I was a pastor, maluwag ang pagkilos. Hindi ako nanghihiram ng pera. Pero ngayong Katoliko na ako, natuto na akong manghiram. Sister, yung mayroon akong isang last month, doon ako sa Zamboanga City. Sobrang gutom, galing ako sa Dipulong. Sabi ko, "Lord, ikaw na bahala. 300 na lang ang pera ko, kakain talaga ako kasi kung ako dito, mahilo ako dito sa airport, ako lang mag-isa." So, kain ako. Yung natapos na ang kain, ang problema ko naman, pagdating ko sa Terminal 3, ano ang pang-taxi ko papuntang Paranaque? Hindi, nakaniktay pa ako. Kaya, sabi ko, "Lord," so nag-text ako sa mga Katoliko kong kakilala. Anong sagot nila? "Brother Numi, just pray the rosary and the Lord will guide you." Ang isa naman, "Sister, pwede ako makairon ng 300 pang taxi?" And siya, "Just pray the chaplet of the divine mercy and the Lord will give you the inspiration." Lord, iba man to dito. Kasi yung pastor pa ako, pag maalaman nila na wala kayong pang-taxi, bigay mo ang Gcash mo ngayon, just pray the chaplet of the divine mercy. Kaya, wala. Sa ngayon, medyo nahirapan ako kasi nagpabakod kami sa aming thank you, sister. Sa aming, mayroon kaming center sa Cagayan, Lumbia, 1 hectare. Pinabakod namin ng concrete. So baka matapos yung mga 2 months. So, for past 3 months, problema talaga ako sa pira. Kasi sweldo sa labor, 12 labor, 6 na panday, tag-isang assistant. Kasi maawa ako doon sa mga pastors na mayroong mga meetings. Kasi pag ang pastor na mag-sharing about the Eucharist, very excited. Pag mag-talk kayo doon sa influence sa mga pastor, yung hindi pa nakatoliko ba, yung inimbitahan pa, hindi pa nga natapos ang sinasabi mo magtaas kamay na, objection. Pastor, tapusin ko muna itong topic bago ka mag-object kasi hindi ito matapos itong ating talk dito kung palagi kayo mag-object. So, then, aabot ng mga tagtuiin,
Kasi ma-excited ka eh. Pagtanungin na nila si Mama Mary, paano si Mama Mary na natiling virgin na nag-anak siya? His virginity is destroyed after Mama Mary delivered her child Jesus. Nasira daw ang virginity. Pero yung sa Luke chapter 20, yung nakatakip ang lahat ng mga pintuan dahil sa takot nila sa Hudyo, sa John chapter 20, biglang tumayo si Jesus sa kanilang harapan. Nagtaka sila saan dumaan. Di ba mabasa natin sa John chapter 20, saan siya dumaan? Padlak lahat eh. So the presence of Jesus in the womb of Mama Mary does not destroy her virginity but sanctified it. Amen?